Ay siya doon sa nagre-request ng part 4 ng aming love story ay di ari na nga. Ay pasensya na naman kung natagalan at talaga namang napakarami din ng trabaho. Ay ako muna yung inyong saluhan din sa aking almusal. Ako ay nagsangag ng kanin. Yan, at ang sinangag ko ay may maraming bawang. Nagprito ako ng aking daing na ako mismo ang gumawa. Tapos tayo ay may kaping nausok at tayo ay may piniritong itlog. Tayo muna ay mag-aalmusal bago natin trabahuhin ang lahat ng trabaho ngayong araw ng Sabadong ito. Ay di iyon na nga mga kaulam ay natuloy na nga ang aming kasal kahit na ako'y hindi naligo at yun naman naikwento ko talaga sa inyo. Ay di madalit salita ngay kami mag-asawa na kahit na hindi ko maintindihan kung paano sasabihin nga dito sa aking mga kaibigan na ako'y nagpakasal at yun gangang biglaan. Siyempre dahil biglaan nga ang ating kasal ay hindi tayo nakapaghanda para sa wedding party. Dahil nga pagkahatid nga sa akin aking asawa noong tanghaling iyon matapos naming ikasal sa court, ako ay naligo lamang at ako'y pumasok na sa aking trabaho. Kaya napagkasundoan namin mag-asawa at ng aking mga pinsan na sa isang buwan na ang aming wedding party dahil hinihintay namin ang aking tiyahin kapatid ng inay dahil pupunta rito nga ang kapatid ng inay at ihahatid yung kanyang dalawang apo na anak naman ng aking pinsang buo. Madalit salita kami ay ikinasal noon ay March 19, 2005. So ang aking tiyahin at ang kanyang mga apo ay dadating dito ay April. Napagkasundoan namin ng aking pinsan na April na lamang namin ganapin ang aming wedding party dahil nga unang-una wala din akong damit. Hindi namin maintindihan dahil nga hindi kami nakapaghanda ng aking damit na isusuot, ng mga pangkasal, ng mga ganyan. Dahil ang sabi nga ng asawa ko, pag kinasal kami sa court, ang isusuot ko'y abaya. Ay ayaw naman pumayag ng pinsan ko na hindi ako magsusuot ng wedding dress. Kaya napagkasundoan namin na sa wedding party ay doon daw ako magsusuot ng wedding dress. Kaya nga laang ay di after 1 month pa dahil hihintayin pa ang kanyang ina at ang kanyang mga anak. So habang hinihintay namin ang kanyang ina at ang kanyang mga anak na dumating dito, ako muna ay patuloy sa pagtatrabaho, ang asawa ko ay patuloy na rin sa pagtatrabaho at kami ay magkasama na sa iisang bahay. At nang dumating na nga ang aking tiyahin at ang kanyang mga apo, ay didalas-dalas nga ang aking pinsan naghanap ng magtatahi ng aking damit. Dahil nagtingin kami doon sa mga yari na napakamamahal, grabe talaga as in sobrang mamahal. Humingi ang aking pinsan sa aking asawa ng 500 dirhams at doon namin pinagkasya talaga yung 500 dirhams at ang kinalabasan talaga ay maganda rin naman ang aking wedding gown. Naghanap ang aking pinsan ng kanyang mga kaibigan na magaling tumahi at nakakita naman talaga siya ng kaibigan niya na talagang mananahi ng damit pangkasal. Sa maniwala kayo't sa hindi, yung 500 dirhams ay may sukli pa at yun ang ibinili ko ng aking sandalias. Ayaw ko nga na gumastos kami ng maraming pera dahil wala din namang gagastusin ng maraming pera sa aming wedding party. Kaya pilit kong pinagkasya yung 500 dirhams sa aking damit at sa aking sapatos na isusuot para sa party. Ang 500 dirhams nga pala ay nagkakahalaga ng 7,500 sa pera natin sa Pilipinas. Ang nag-makeup nga sa akin ay ang aking tita na kapatid ng inay na ina naman na aking pinsan kaya hindi na rin kami bumayad sa mag-aayos ng aking mukha. Dahil ang aking tita naman ay napakagaling din noon mag-ayos talaga ng mukha at marunong talaga din siyang mag-makeup. Kaya siya na lamang ang nag-makeup sa akin kaysa babayad pa kami at mahal din naman 150 dirhams. Ang venue ng aming party ay sa isang restaurant dito din malapit sa amin at pinili namin ang malaking venue dahil napakarami din ang aming magiging guest. Inimbitahan ko talaga yung mga taga sa amin sa Laia na alam kong naririto sa UAE para naman kahit papaano maramdaman ko na idinaos namin ang kasal sa Batangas Way. Ang mga pinsan ko naman ay may kanya-kanya ring bisita at ang asawa ko iisa talaga ang kanyang bisita ay 2 pala. Nung panahong iyon ay hindi pa alam ng kanyang tiyuhin at kanyang mga lola na narito sa UAE na siya ay ikinasal na. Pero alam na alam lahat ng kanyang ina kung ano ang nangyayari sa amin noong mga panahong iyon. At dumating na nga ang araw ng aming wedding party at nagpaalam ako sa aking boss na kung pwede akong mag-absent nung araw na iyon dahil syempre gusto ko namang magpahinga kahit papaano at gusto ko namang maayos ang lahat para bago mag-umpisa man lamang ang party. At sa kasamaang palad ako hindi pinayagan ng aking boss mag-day off. Ang sabi na lamang niya, magpang-umaga na lamang daw ako ng shift para 4:00 ay uuwi na ako.
Biruin ninyo iyon, ako'y alas 4 pinauuwi, ay ang party ay alas 6 mag-uumpisa. Siyempre, hindi rin naman biro ang magpa-makeup, mag-ayos ng mga gamit, kaya talaga ako'y ngarag ng araw na iyon. Mabuti na lamang at itong aking supervisor na Pilipino ay mabait. Sabi sa akin, bibigyan daw niya ako ng isa pang oras na allowance. Kaya instead na 4 o'clock ako uuwi, sabi ng aking boss, pinauwi na ako ng aking supervisor ng alas 3 ng hapon. Pag uwi ko nga sa bahay ay dalas kami talaga, nag-make-upan, naghanda, para sabay-sabay na rin kaming pupunta sa venue. Ang mga katrabaho ko naman ay nagpunta rin lahat, nagsara din sila ng maaga para maka-attend din talaga silang lahat ng aming party. Sobrang saya talaga ng party na iyon. Ang aming ipinabook ay 75 plates, pero ang dumating ay nasa 100 tao. Pero nagtaka din kami mag-asawa na kahit 75 lamang ang aming ipinabook at 100 ang dumating, ang dami pa rin talagang tirang pagkain na ibinigay namin sa lahat ng nag-attend, lalong-lalo na sa lahat ng mga waiter at waitress na nag-serve sa amin ng gabing iyon. Napaiyak pa nga ako dahil hindi ko talaga in-expect na ang aking pamilya ay may padalang sulat sa akin at binasa nila habang ang party ay ongoing. Binasa na aking pinsan, syempre, sa microphone para marinig ng lahat ang sulat ng tatay, ang sulat ng inay at saka ng aking mga kapatid dahil hindi nga sila nakarating dito. Ako talaga'y iyak ng iyak noon dahil ramdam na ramdam ko kahit narito ang aking mga pinsan, kahit narito ang kapatid ng inay, ramdam na ramdam ko pa rin na ako'y nag-iisa. Bata pa lamang naman ako, hindi na rin talaga ako nangarap ng isang bonggang kasal, ng mga bonggang bagay sa aking buhay. Ang pinangarap ko talaga ay ikasal ako na naroroon ang mga inay, pero yun ang talaga ang hindi nangyari. Nung panahong iyon ay hindi pa uso ang mga live streaming, ang mga live video, kaya wala ang mga inay na panood. Pero gising talaga ang mga inay noon kahit hating gabi na, nag-aabang ng aking tawag noon kung ano ang kaganapan at kung ano ang mga nangyari nga sa party. At pagkatapos nga ng party noon, tinawagan ko ang inay at ikinuwento ko ang lahat. Talaga naman kami nagkaiyakan pa ng kaunti. Sobrang nakakatuwa noon dahil sobra namin talagang daming naging regalo. Isipin ninyo sa 100 na umattend, halos lahat ay may dalang regalo noon. Nakailang balik ang sasakyan namin from the venue to our house para maghakot lamang ng mga regalo, at sa sobrang liit ng aming bahay na inuupahan, hindi ko talaga alam noon kung saan namin ipaglalalagay ang mga regalong iyon. Kaya ang ginawa ko noon, kumuha agad ako ng isang balikbayan box at ipinadala ko sa Pilipinas dahil nagka-doble-doble ang microwave, ang coffee maker, kaya lahat ng dobling gamit noon ay ipinadala ko sa Pilipinas. Iyak din ng iyak ang aking biyanan habang idinadaos namin ang party dahil tawag din naman ng tawag ang asawa ko sa kanyang ina at sinasabi din kung ano ang mga kaganapan. At kinabukasan na nagbubukas kami ng mga regalo, tumawag ang asawa ko sa kanyang ina at sinabi kung gaano kadami ang natanggap namin ng regalo. Tuwang-tuwa ang kanyang ina dahil hindi sila sanay sa Iran nang may natatanggap na regalo na ganyan kapag ikinakasal. At simula nga noon ay doon ko lang talaga naramdaman na ako nga pala ay nag-asawa na. At pagkatapos nga ng aming kasal na iyon ay nagdeklara ng aking kumpanya na magsasarado na dahil hindi na ito kumikita. Kaya dalas-dalas inayos ng aking asawa ang aking visa from employment, inilipat niya na ako sa husband visa. Kaya kahit papaano noon, nagkaroon ako ng pagkakataong mamili kung ano talaga ang trabahong gusto kong applyan dahil nga nakavisa na ako sa asawa ko. Marami ang nagsasabi sa akin, mga kaibigan ko at mga kamag-anak ko, na kailangan daw magpakasal din kami ng asawa ko sa Pilipinas dahil yun daw talaga ang tama para daw maging legal ang aming kasal. Legal naman talaga ang aming kasal dahil dito rin kami ikinasal sa Dubai at sa Dubai Court kami kinasal, kaya legal din talaga. At pagkatapos nga ng kasal ay isinabit din namin ang mga papel namin sa Philippine Consulate, kaya nakarecord din kami sa Pilipinas na kami ay married. Hindi na namin kailangan pa na magpakasal sa Pilipinas dahil napakalaki naman talaga ng gastos ng magpakasal sa Pilipinas. Diyos ko po, Rude, kulang ang 10 baboy sa amin. At pagkatapos nga noon ay 8 buwan pa bago ako nabuntis. Inip na inip ang aking asawa noon, bakit daw hindi pa ako nagbubuntis. Kaya kada buwan noon pinapacheck up niya ako hanggang sa ako'y naiyamot na, kakoy wag mo na akong ipacheck up. At kung talagang ako'y magbubuntis, ay magbubuntis ako. Hindi na kailangan pang magpacheck up ng kahit dami-daming gamot na ibinibigay. At nung nabuntis na nga ako, ay talaga namang iyon ang pinakamasayang pagkakataon at pinakamasayang oras ng aking asawa. Sa bahay ako noon, umagang-umaga ay ako ay nag-test noon para tingnan ko nga kung ako'y buntis. Dahil sanay ako noon na irregular talaga ang aking menstruation, minsan 3 buwan, 4 na buwan na hindi ako nagkakaroon, kaya hindi ko alam kung buntis ako o hindi. Basta ang napansin ko lang sa aking sarili, ako laging galit. Hindi ko alam kung bakit. Kahit naman ngayon, lagi din akong galit.
Pero ang kakaiba ko lang talagang napansin noon, nagpapahanap talaga ako sa asawa ko. Nagpapabili ako isang beses madaling araw, alas 5, nagpapabili ako ng black olive. At gusto ko talagang kumain ng black olives at pritong isda parati araw-araw. Kaya may nagsabi talaga sa akin noon na mag-check ka na at baka buntis ka na. At iyon na nga, nagkabuuan na. At pagkatapos ko nga ng umagang iyon na ako'y mag-pregnancy test, ay talagang nakita ko na dalawang guhit na kulay pula. Mainam naman noon ang kaba ng aking dibdib, parang tatalo ng aking puso habang aking tinitingnan noon ang aking pregnancy test kit. At pagkatapos ko noon na makita ang dalawang guhit na pula ay iyon na, tinawagan ko na si Ibrahim.